Okay, so good day po taong bayan at ngayon pag-usapan po natin tong recently concluded Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan po ni Senator Rodante Marcoleta regarding the ghost and or substandard flood control projects po all over the Philippines. Okay, so ang mangyari po for today, magbibigay po ako ng observation ko kasi nakita ko po kasi na may similarities and issues between numerous government offices natin, specifically yung DPWH, yung COA and yung PICAB kasi kasama po sila sa hearing. So magbibigay na ako ng observation ko kung bakit nagkakaroon talaga tayo ng mga ganitong ghost and or substandard flood control projects kahit na po ang dami nating mga laws, mga batas at mga regulations against dito sa mga ganito pong corrupt practices po. So una-una po klaruhin ko lang sa inyo na yung explain ko po sa inyo for today is my own personal observation po. Hindi po ito yung conclusion ng Senate kung bakit nagkakaroon tayo ng mga ganitong corruption na ghost and or substandard flood control projects. Okay, so again, tandaan po ninyo, personal observation ko lang po to. So this is a mixture of my personal opinion and of course my wisdom and experience and expertise po as a lawyer po dito sa Philippines. So ito pong nasa screen ngayon, ito po si District Engineer Alcantara dun sa Bulacan kung saan meron pong mga alleged ghost and or substandard flood control project. So hindi ko na po ipi-play yung video to save everyone's time. Bibigyan ko na lang po kayo ng summary explanation ng personal observations ko. So una-una po yung pinakamalaking admission na ginawa po dito ni DE Alcantara is meron nga daw pong ghost projects talaga dun sa district niya as per dun sa report nung ginawa po nila, nag-investigate po sila basically. And then inadmit din po dito ni District Engineer Alcantara na despite nga na mayroong ghost flood control projects is that napirmahan po niya yung documents kung saan napa-release yung pondo basically dun sa mga contractors despite it being a ghost and or substandard flood control project. Okay, so kung gusto niyo po i-verify itong facts na ina-explain ko sa inyo, you can just watch this video na lang po. May kita nyo naman po yan dito. Yung title, and this is a highlight po from the ABS-CBN News. So again, kung gusto nyo po i-verify itong i-explain ko sa inyo, ito naman po yung title niyan, mga mambabatas, question kung paano nakalusot sa COA ang ghost projects. Again, this is from ABS-CBN News. Okay, so in summary po, itong nangyari ditong discussion between Senator Bato and the COA is kune-question po ni Senator Bato kung bakit puro lang daw notice of disallowance yung nangyayari at walang nangyayaring actual na cases filed dun sa mga contractors involved po sa ghost and or anomalous flood control projects, substandard flood control projects. And as per po dito sa director ng COA, yung mga past ghost projects daw po nung 2023, ghost and or substandard, naayos naman daw po yun ng contractors. It's either inayos nila yung project or ni-reimburse po nila yung government. So anyway po, ang nangyari yun, kine-question nga ni Senator Bato dito, bakit daw puro lang notice of disallowances, and then in-explain po dito nung COA yung procedure, kung ano yung ginagawa talaga nila before umabot sa actual cases filed. So in summary po, ang sasabihin ko na lang based dito sa personal observation ko sa discussion, napakadami pong paliko-liko ng procedure ng COA kaya nagkakaroon ng delays po sa filing of appropriate cases dun sa mga contractors na involved sa ghost and or substandard flood control projects. At yan yung rason kaya kung tingnan po ninyo, medyo nagagalit na po si Senator Bato. Okay? PICAB po, that's the government entity na nag-a-award nung license sa mga contractor para po maka-engage sila in bidding or in the implementation of government infrastructure projects. Okay, so yung nangyari po dito, yung question ni Senator, ng mga senators po natin, particularly si Senator Tito Soto po, itong naka-flash sa screen ngayon, bakit naka-register pa rin ng PICAB license paulit-ulit yung mga airing contractors, yung ginagawa po, gumagawa na ng bagong company, tapos very obvious naman daw na similar pa rin yung people involved, the beneficial owner of the corporation. Yet despite that, binibigyan pa rin po ng PICAB license. So i-simplify ko lang po, merong mga contractors na blacklist na, so yung gagawin na lang, gagawa bagong corporation, and then despite daw it being clear na yung beneficial owner is the same individuals, nag-grant pa rin daw po ng PICAB license. Tapos yung nangyari din po dito na issue na nakita ko is based on the explanation po nung PICAB, madami din pong paliko-liko sa rules and regulations involving the PICAB kung saan hindi na nila na fully implement talaga yung investigating power nila in relation dun sa pag-review nga po ng mga corporations or contractors po na involved dito sa mga ghost and or substandard flood control projects. Okay, so yan po yung facts ng discussion natin.
So yung common issue po na nakita ko dito sa tatlong to is the lack po of the pag-exercise po nila ng verification or ng investigatory function nila in relation to infrastructure projects po na implemented dito sa bansa natin. Okay, so isa-isahin po natin. So unahin po natin muna yung sa PICAB. Yung biggest issue pong nakita ko sa PICAB doon is yung pag-repeat grant po nila ng mga licenses to new corporations who are clearly mga bogus corporations po or mga alter egos lang ng mga old blacklisted corporations kasi same lang yung beneficial ownership. So ang nangyari po doon, sinabi ng senators na meron silang power to verify or to investigate yung PICAB po based po on the law that gives them an authority to function. However, despite that function, hindi po yun na-exercise ng PICAB, di ba? And as a matter of fact, yung isa pong senator na nag-question sa kanila, tinanong, hindi ba daw nila pinupuntahan sa site to review the equipment na very obvious na similar daw yung may-ari nun, yun din yung past. And sinagot ng PICAB doon, hindi daw nila nare-review talaga yung iba. So kung nakita po nyo, there is a lack po of the exercise or the use of the verification and or investigatory function ng PICAB in relation to mga applicants for licensing purposes. And kung ako po tatanungin, ang masasabi ko lang po dyan, hindi dapat yun ginagrant ng PICAB yung license considering that we have what we call po kasi the alter ego doctrine po under corporation law. So ibig sabihin po niyan, pag ang isa pong corporation is very obvious na alter ego lang po yan or conduit ng another corporation para makaiwas po sila ng liability, ang magiging treatment po or ang treatment po ng batas natin dyan is one and the same entities po yan sila. Diba? In other words po, hindi dapat pwede magtago yung isang bagong corporation kung klaro na yung may-ari nun is still the old corporation to escape any liability, di ba? So ang problema po dito, since hindi nagagamit ng PICAB yung nang maayos yung investigatory or verification power nila, hindi na nila yun nakikita na klarong alter ego or conduit lang yung mga bagong corporation. And yung example na binigay po ng senators natin dito is yung corporations nila Mrs. Diskaya. Kasi na-blacklist yung isa, gumawa lang sila ng bago, and then inamin din dito ni Mrs. Diskaya na I believe may involvement siya in 9 corporations yun ata if I'm not mistaken. So kung makita po ninyo, again, it's very clear na they are alter egos or conduits lang pero bigay pa rin ng bigay ng license po yung PICAB. And the way lang po sana para maiwasan yung mga ganyang transactions is kung in-exercise lang po ng maayos yung verification or investigatory power po ng PICAB. Diba? Kasi kung makita nila na conduit, alter ego lang, edi automatic kung ano yung liabilities ng old corporation will also or should also apply din po dun sa new corporation. Okay? So yan po yung nakikita kong isang problema. So let's say kung itong legal principle po na to na dinidiscuss ko does not apply to PICAB licensing, edi maybe it's about time po na yung senators natin will enact a law or will amend the PICAB law para i-consider na nila yung alter ego doctrine in the application din po of PICAB licenses. Okay? So yan po yung nakita kong issue sa side ng PICAB. There is a lack in the exercise of their verification or investigatory powers in relation to the application process po para sa licensing nila. Okay? Okay, so yung naging admission po dito ni District Engineer Alcantara is again a lack of verification lang din po or investigation sa side niya to determine or to review kung yung mga certain project sites ba ay meron talagang nakatayo na project. And as admitted by him, meron daw siyang mga napirmahan na nagpa-release ng funds na yun nga po, merong ghost flood control project. So again, ang issue lang din po, there is a lack of verification or investigation on the part of District Engineer Alcantara. Tapos yan din po actually yung pinukpok dito ng senators. Bakit daw hindi man lang in-investigate ni DE Alcantara considering yung isa pong senator nagawa naman daw i-investigate lahat yung buong Bulacan 1st District in a matter of I believe 1 or 2 days yun lang nakita. So kung ginawa sana yun ni District Engineer Alcantara, hindi po sana siya nakapa-release ng funds dun sa mga contractors na gumawa po ng ghost or substandard flood control projects, 'di ba? So kung titingnan po ninyo, ang obvious po talaga dito, there is again po a lack in the exercise of the investigatory or verification power po dito ng district engineer. Okay? So, yung solution lang doon, dapat ginamit lang po ng maayos yung pag-investigate and or verify para hindi sana nakapa-release ng government funds, ng public funds, ng taxpayer funds doon po sa mga contractors na involved sa ghost and or substandard flood control projects. Okay?
So ang nangyari naman po dito sa COA, there is also a lack of the use of their verification and or investigatory function kasi puro na lang na nadaan basically sa paperwork yung pag-issue lang ng notice of disallowance. Hindi na na-solve yung problem prior to the release of the funds kasi yung ginawa ng COA, pinabayaan lang nila i-submit sa lahat ng documents and they just relied on the documents lahat. Tapos yun, pinarelease nila yung pondo tapos nung nagka-issue, doon lang sila nag-release ng notice of disallowance. But again, if COA sana did their part dito, nag-investigate din sila, nag-verify sila actual dun sa ground level, di sana napigilan din po yung pag-release ng pondo, hindi na umabot dun sa post-audit level pa. Diba? So ito nga yung kinagalit dito ni Senator Marcoleta. Bakit ba daw laging inaantay lang na umabot na dun sa post-audit kung pwede naman initially is ma-review na sana ng maayos, ma-verify, ma-investigate ng maayos. Kasi kung klarong ghost flood control projects, edi papigilan na agad yung pag-release po ng pondo. So kung makita po natin yung common denominator talaga dito, there is a lack of the use of the verification or investigating function po itong mga government offices. So basically po ang na-observe ko talaga dito, parang after the fact na lagi naglalabasan lahat. Pero prior to that, kung ginamit lang sana yung pag-investigate or pag-verify, di sana napigilan, diba? But anyway, ngayon punta naman po tayo kung ano yung tingin kong possible solution sa ganitong issue po ng government natin. So kung ako po tatanungin, yung pinaka-solution po natin dito is sana po magkaroon ng let's say third body, third force, may it be from the government pa rin or from the private sector naman para mag-exercise po ng investigatory and verification process starting from the PCAB level sa DPWH and then sa COA. Okay, kasi yung sa PCAB level po dito magsa-start yung power or yung right ng isang contractor para makasali na siya ng government projects pag mabigyan po siya ng PCAB license. So kung hindi kaya ma-verify nung PCAB mismo yung mga in-explain ko kanina, kung ma-review na whether or not alter ego lang ba itong bagong corporation, di dapat may third government body na lang mag-review niyan para matutukan talaga, di ba? In other words, ito pong government body na to, yun lang po talaga yung trabaho niya. So kung ganyan po, at least may priority talaga sa work, hindi sila na overwhelm basically kasi yung PCAB, madami pa po sigurong ibang ginagawa tapos hindi na kaya ng ng workforce. So kung ako po tatanungin, edi third party na lang or another government body para maggawa ng verification and investigation in relation dun sa mga potential alter ego or conduits lang po na bagong applicants sa PCAB. And sa side naman po ng DPWH, kasi sa DPWH doon na po mapupunta yung pag-implement, diba, at pag-execute ng project. So yung naging issue lang din po natin doon, lack of verification. So again, kung ako po tatanungin, it would also be good na merong third force para mag-investigate at mag-verify kasi baka hindi na kaya ng DPWH, diba? So actually sa DPWH po pala, i-clarify ko lang din, meron naman ding investigation and or verification nangyari. Pero ang gumawa po noon yung mga tao under kay District Engineer Alcantara. Tapos si District Engineer Alcantara, umamin din siya na nagtiwala daw siya dun sa mga tao niya. Kaya pinirmahan niya yung documents. So kung dun po may kita ninyo, yan yung isang issue sa DPWH. Kasi kung ako po tatanungin, parang self-serving po. Kung isang entity lang yung gagawa nung implementation, tapos certification as to the pag-construct ng project, tapos sila pa yung mag-release pa, magpaparelease ng pondo, di ba? Ang mangyari po niyan, kung nasa isang department lang po yung lahat ng functions na yon or yung lahat ng powers na yon, may tendency po na makorrupt yung mga officers involved doon, 'di ba? Kasi kung masilaw po sila sa pera, napakadali lang po nila kumuha ng pera kasi yun nga po, sila yung magpapa-implement, sila yung magse-certify na tapos yung project, tapos sila yung magsa-sign para ma-release na yung funds, 'di ba? So, sa side sa DPWH, it would also be very good po kung meron ding third force to implement to avoid those mga issues ba na self-interest or self-serving po na actions ng mga DPWH officials, okay? And sa COA naman po, yung issue rin natin is yung lack of verification lang din, di ba, sa site. Kasi nagre-rely lang din po yung COA sa paperwork. So kung ganyan, lack of verification, lack of investigation, then yung maganda po niyan, meron na namang third body or third force na mag-investigate for them. Tapos aantayin ng COA yung report na yun bago po nila i-release kung whether or not fully compliant po ba yung contractor or yung government office na nagpa-release ng pondo na yun, di ba? So kung makita po natin, yung pinaka-issue lang talaga, there was a lack of investigation or verification
verification from the government office prior to the release of the government funds. Okay? So alam ko po ang magiging next issue naman dito, yung mga magrereklamo po dito sa sinasuggest ko, sasabihin nila na matagal yung pag-release ng pondo kung madami ng verification process. At kung ako naman po ang tatanungin ninyo, ang masasagot ko lang dyan, mas okay na pong mapatagal yung pag-release ng pondo para mapasiguro po talagang walang nananakaw or walang nasasayang na taxpayer funds na pera po ng taong bayan, 'di ba? I would rather choose slight delays rather than madaliin natin yung process tapos klarong nananakaw or na hindi na nagiging cost efficient po yung funds natin, 'di ba? So again, ulitin ko lang po, mas maganda nang makasiguro tayo kesa madaliin natin pero hindi tayo sigurado. Okay, yan lang po yung masasabi ko diyan. Kasi tandaan po natin, this is taxpayer funds, pera po yan ng taong bayan. Every centavo wasted po is money wasted kung saan pwede sana mapagamit to other government projects na mas napakinabangan po ng taong bayan. Okay? Tapos kung ako po tatanungin, yung maganda sigurong itawag natin sa government office na yan is, let's say, the Department of Verification and Investigation. Diba? Tapos let's say, sa department po, meron yan siyang mga sub-departments pa. Tapos let's say, per department dun is nakatutok lang talaga sa DPWH, sa COA, and let's say sa PICAB. Tapos let's say, mag-set lang po tayo ng threshold na pag ganitong amounts involved na sobrang laki na po, dapat talaga tutukan to ng Department of Verification and Investigation. And pag maliit lang yung amounts, pwede naman ipaubaya na lang din yun pa rin sa DPWH, COA at sa PICAB. Kung ano yung setup ngayon, ipaubaya doon pag mga minor amounts. Pero pag significant amounts, kung saan there is really a high risk or high potential na may masisilaw sa pera at baka po magnakaw ng pera, edi yun na po yung magiging jurisdiction itong sinasuggest ko na department. Okay? At tandaan din po ninyo, itong sinasabi ko is just a mere suggestion kasi kahit po ako, napapagod na po ako paulit-ulit nakikita tong repeating issue basically in our society na hindi talaga nasosolve. So kung ano-ano na lang tong naiisip kong ideas na hopefully kung may nanonood po sa inyong government official, maybe this is something na you can look into. Diba? I'm not saying this is the perfect solution, but I am just doing my part na lang po as a responsible taong bayan in society na hopefully may natutulong ako, diba, sa society in general. And of course, kayo po, yung mga nanonood sa akin ngayon, you can also suggest naman dito sa mga inputs ko because again, ulitin ko lang po, hindi ko naman po sinasabi na itong suggestion ko is the only solution. This is just my way lang po of contributing to society kasi napapagod na po ako kakapanood nito paulit-ulit tapos wala namang nangyayari, 'di ba? So tingnan nga po niyo yung ina-explain ko ngayon. Hindi ko pa po pinapag-usapan yung sa criminal or prosecution side. Next time na po yun kasi medyo madugo din po talaga yan. Pero ngayon pa lang po, ang gawin pa lang natin, dun pa lang tayo sa preliminary side na makaiwas na tayo nung pag-issue ng funds sa mga ghost and or substandard flood control projects. Okay, so hopefully klaro po yun. Hanggang dyan lang po muna yung video natin today. If you like more legal educational videos, subscribe lang po kayo sa channel. And until next time, see you all po. Bye-bye!